Sandali lang kapatid, huwag mo munang scroll, meron lang mensahe sa iyo ang Panginoon. Gayunman, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Grabe, napakalalim ng mensaheng ito kapatid. Dahil malinaw ang sinabi ng Diyos, hindi sapat sa Kanya ang panlabas na anyo ng pagsisisi. Kung ang puso mo naman ay talagang hindi naman totoong nagbago at hindi naman taos sa puso mo yung pagsisisi mo. Yung panahon po kasi ng Propeta Joel, ang Israel ay nasa gitna ng matinding krisis. Salot, tagutom, paghuhukom. Pero imbis na itaboy sila ng Diyos, tinawag pa niya sa pabalik. Hindi niya sinabing lumayo kayo. Ang sabi niya, manumbalik kayo sa akin. At kapatid, madalas na ganito rin tayo. Kapag may problema, madalas tayong umiiyak sa Kanya. Madalas tayong lumalapit sa Kanya. Kapag may sakit, nanalangin tayo. Pag may kahirapan tayong dinaranas, bigla tayong nagiging spiritual. Pero ang tanong, nagbabago ba ang puso natin? Taos puso ba? Totoo ang pagsisisi natin. Dahil sabi ng Diyos, punitin ninyo ang inyong puso at hindi ang inyong kasuotan. Sa Old Testament po kasi, pinupunit ang damit bilang tanda ng pagsisisi. Pero ang sabi dito ng Diyos, hindi panlabas na pagsisisi ang nais ko, kundi totoo at tao sa puso. Ayokong umiiyak ka sa harap ng tao pero sarado naman ang puso mo sa harapan ko. Ayoko nagpapakitang banal ka sa mga tao pero matigas naman ang puso mo. Ito ang kaibahan ng worldly sorrow at godly repentance. Ganito ang sabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ang kalungkutan kasing mula sa mundo, nagagalit lang tayo dahil nalantad yung kasalanan natin. Nahihiya lang tayo kasi napahiya tayo. Nalulungkot lang tayo dahil sa paghihirap. Pero ang kalungkutang mula sa Diyos, nagbubunga ng pagbabago. Hindi lang basta, sorry Lord, patawad po. Kundi turning back. At bakit tayo pwedeng bumalik? Dahil ganito ang Diyos nating binabalikan. Sabi dun sa verse 13, magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagpala. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Laging handang magpatawad, hindi nagpaparusa. Hindi ka tinawag ng Diyos para durugin ka, tinawag ka niya para bumalik ka sa Kanya. Kahit gaano ka pa kalayo, kahit gaano pa karumihan na karaan mo, kahit gaano pa katigas ang puso mo noon, magsisi ka lang ng totoo at buong puso. Tatanggapin kang muli ng Panginoon. Tingnan mo si David, isang hari, isang lingkod ng Diyos, makapangyarihan. Pero nung nagkasala siya at siya'y nagbalik loob, sinabi niya sa Psalms 51:17, ang pusong nagsisisi at nagpapakumbaba ay hindi mo tatanggihan, O Diyos. Yan ang Diyos natin. Hindi siya naghahanap ng perpektong tao, kundi naghahanap siya ng tapat at may puso, na taos-puso na pagsisisi at paglapit sa Kanya. Ngayon, itong hamon ko sa iyo kapatid. Hindi mo ito napapanood by accident lang. Ito ay mensahe ng Diyos direkta sa iyo, direkta sa puso mo. Hindi niya hinihingi na magpakabanal ka sa paningin ng tao. Hindi niya hinihingi ang mga pangako mo na hindi mo naman kayang tuparin. Ang hinihingi niya lang ay ito, isang pusong handang bumalik sa Kanya. Tanggapin ang kasalanan mo, pagsisihan mo ito, talikuran. Lumapit ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya ng buong puso. Dahil ang Diyos na naghihintay sa iyo ay mahabagin, mapagmahal at laging handang magpatawad kapatid. Ngayon ang panahon, hindi bukas. Ngayon ka tinawag, hinihintay ka niya kapatid. Lumapit ka sa Kanya, tugunin mo ang tawag niya. Amen?